Marami ang nangarap na magkaroon ng malaking bahay. Marami ang nangarap magkaroon ng bahay na nasa loob ng subdivision, malaki, maliwalas, at higit sa lahat, safe. Ngunit, hindi naman ito mura, lalo't nasa loob ka ng isang exclusive subdivision na higit sa lahat, hindi binabaha, no fault line, at safe. Ngayong araw ay bibigyan namin kayo ng isang napakagandang property listings dito sa Barangay Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan, kung saan hindi lang isa, kundi dalawang lote ang pwede mong makuha for as low as 7 million pesos. Future homeowners and investors, the house behind us is our 7 million pesos corner lot property dito sa Barangay Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan. Future homeowners and investors, Rog Camacho here, isang licensed real estate broker. At ngayong araw nga po, ay meron tayong pre-owned na bahay na talaga namang napakamura na neto. Kasi ang lot area neto ay 216 square meter at ang kanyang floor area is roughly around 300 square meter. So this house has 4 bedrooms, 3 toilet and bath, and 3 car garage. First, originally, ito talaga yung facade ng bahay. O ito talaga yung pinaka main house nila before. Since nabili nila yung kabilang property, ay nag-extend sila doon sa kabila. Kaya yung bahay ngayon ay mas lumaki na siya. Good deal na ito for a 7 million pesos sa katulad nitong subdivision. Maliwalas, tahimik, di binabaha, at higit sa lahat, malayo tayo sa fault line. At isa pa, dito din sa project na to ay sobrang lapit lang din nito sa Star Mall San Jose. So nasa mga 10 minutes away. Ganun din, papuntang ospital, andun naman yung Grace General Hospital, Skyline General Hospital, at Qualimed Hospital. So wala pang 20 minutes ay andun ka na sa mga major establishments na nabanggit ko. At isa pa, dito sa project na to ay almost walking distance kayo sa Quirino Highway na kung saan andun na yung sakayan ng bus going to Metro Manila. And soon, pag once na matapos na yung MRT 7 station, ay malapit na lang din po kayo dito. That's roughly around 15 minutes away. Okay? So ngayon, guys, no, ito yung property na binibenta. Ito siya. Nagmula dito hanggang dito sa kabilang side. So ang maganda dito ay facing siya sa mga open space tulad nito. Kaya yung bahay na to ay napakaganda. Kahit ako po mismo ay na-amaze ako at gusto ko talaga siya. Eto, tignan nyo pa, hanggang dito yan sa likod. Napakaganda nito. Pwede ka mag-park dyan sa harap, pwede ka dito sa gilid, at ang kagandahan pa dito, facing ka dito sa kanilang amenity area. So dito sa kanilang amenity area, half court lang siya. Tapos kung mapapansin niyo, maliit lang talaga yung kanilang amenity, no? Amenity, yung kanilang basketball court, as well as yung kanilang clubhouse. Kasi, yung project na to ay wala pang 200, let's say, 250 units lang sa loob ng community. So, you know what I mean? Pag once na maliit lang yung community, ay hindi po siya ganun ka-crowded. At isa pa, kahit maliit lang na community, no? Hindi naman kayo tinipid sa kalsada. Kasi yung kalsada natin, this is total of 8 meters wide. Normally, ito yung mga kalsada na nakikita mo sa mga exclusive na subdivision. Yung the rest kasi ng mga kalsada ay 6.5 meters wide. Okay? So kung mapapansin nyo dito, ayan yung facade nila. Sobrang ganda at newly painted siya. Yung mga grills nila dito ay stainless. Tapos, may mga plants na naka-landscape, no, sa bawat paligid ng kanilang bahay. Tapos, hanggang dito pa yan. Ayan siya. Okay? Hanggang dito. Tapos, dito pa sa kabilang side. Ayan. Okay? So, malapit ka sa pangalawang gate nila. Pag dito ka dadaan, walking distance ka na sa Quirino Highway. Tapos, malapit din ito sa talipapa dito na sa labasan.
Basta po lahat, halos lahat malapit dito. Schools, walking distance. Sa transportation, walking distance. Sa palengke, walking distance. Sa simbahan, walking distance. Okay, so ngayon papasukin na natin yung pinaka main house. Nang sa ganon, ay maipakita namin sa inyo kung ano ba nga ba yung makuha namin for a 7 million pesos na house and lot dito sa Barangay Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan. Okay, tara. So dito, ito yung kanilang parking lot. So kung mapapansin niyo, doon sa kabila, meron tayong isang car garage doon. Tapos dito, meron din tayong additional na 2 car garage. Then dito tayo dadaan. Okay? So, eto siya. It can accommodate 2 car garage. Tapos covered yung parking. Kung isa lang yung parking lot ninyo, meron tayong parking lot doon sa kabilang side. Tapos eto, pwede mo siyang gawing receiving area ng mga guest mo. Actually, sobrang laki talaga ng bahay. As in, sobrang laki ng bahay mamaya pag makita ninyo. Kaya yung price po na 7 million pesos sa seller, all-in na po yun. Kumbaga, net na siya. Tapos, kayo na po yung bahala mag-transfer ng title, magbayad ng CGT, ng tax, ng registration fee, at ng documentary stamp tax. So, dito meron silang laundry area. Ito siya. Laundry area dito sa side na to. Ayan. Then, dito tayo papasok. Dito tayo ngayon dadaan sa kanilang kitchen area. So, dito sa kanilang kitchen area, guys, ito yung extension ng property nila, no? So, dito, mayroon tayo ditong space na kung saan, sa ngayon, ay nilagyan nila ng chiller. Tapos, dito naman sa kabilang side, meron tayong space para sa inyong toilet and bath. Ayan, pakita ko lang sa inyong toilet and bath. Bubuksan natin yung ilaw. Then, eto siya. Ayan. Ito yung madadatnan ninyong toilet and bath pag once nabili nyo po itong property. Then, next is yung kanilang pinaka-main kitchen. So, sa main kitchen nila, eto siya. Ganito siya kalaki. Mapapansin niyo yung floor-to-ceiling height ay mataas. Tapos, naka-steel deck na rin yung yung pinaka-ceiling niya. Matibay na matibay, no? Yung quality talaga ng bahay. Nung nakita ko siya, basta in love talaga ako sa bahay na to. Tapos dito, ito yung kanilang kitchen area. Malapad na kitchen area. So dahil mahilig magluto po yung may-ari, ang dami nilang sink at ang haba ng kitchen area nila. So dito, meron tayong dual sink. And the other side, meron tayong single sink. Ayan. Tapos, yung mga shelves nila, stainless. Ayan. Then kasama yan, may mga... Ito naman ay aluminum. Ang ganda dito sa aluminum ay hindi po siya inaanay. So sa turnover, ganito na, no? May mga kukunin lang yung may-ari dito na personal, then the rest ay kasama na siya sa bentahan. Tapos hanggang dito. Ayan. Okay, meron din dito ang space. Basta po sa sobrang laki ng bahay na to, as in, mapapasabi ka na lang na, kumbaga, sinasabi ko sa sarili ko, ang makabili nito ay talagang paldo talaga sila. For that price, tas sa ganitong klaseng bahay, talagang panalong-panalo kayo dito. Mataas yung floor to ceiling height. Ito kasi, newly built itong area na to. Tas itong side na to, mamaya, ito yung medyo nauna. So, dito naman, ito yung pinaka-main house talaga nila. Ito yung kanilang dining area. So, meron silang dining area dito at meron pa silang dining area dito sa kabilang side. Okay? So, dito, naglagay sila ito ng 8-seaters na dining table, tapos meron tayong window, tapos bagyo naka-drop ceiling yung ating ceiling. Tapos, may kasama tayong AC. Ito siya. Tapos, andito naman yung ating living area. So, dito sa living area natin, meron din tayo ditong pintuan, palabas, dito sa ating dining area, parking lot, at meron din tayo ditong balcony. Masisilip mo dyan sa kabilang side. Sa sobrang laki ng bahay,
Ayan, eto siya. So kung nakulangan ka pa sa mga space doon sa inyong parking lot, dito sa kabilang side, ay meron pa tayong space, meron tayong additional space for one parking lot. Tapos dito, meron ulit tayong space para sa inyong coffee table. Mamaya, meron pang alfresco doon sa taas, parang alfresco na restaurant doon sa taas. Makita niyo, sobrang ganda talaga, sobrang lawak ng property na to. Okay, so next is, kanina meron tayong kitchen area doon, meron tayong sink. Of course, dito, meron din tayong sink. Kasi, originally, ito talaga yung main house nila before. So ngayon, optional nyo na lang ito na mag-kitchen dito. Siyempre, andun yung, kumbaga, para hindi mangamo yung inyong living area and dining area, doon mo na siya lutuin. Okay, so next is, kanina meron tayong toilet and bath na nakita. Ngayon, meron din tayo ditong isang toilet and bath. Ayan siya. Yan. Yan yung ating toilet and bath dito sa ground floor. So we have 2 toilet and bath dito sa ground floor. Then next, aakit naman tayo sa taas para ipakita namin sa inyo yung 4 na kwarto. Okay, so first, pag-akit natin sa taas, andito yung ating toilet and bath. Yun yung pangatlo nating toilet and bath. Then second is our bedroom number 1. Eto siya, hindi ko na masyadong ipakita sa inyo kasi may mga gamit. Then dito, eto yung ating bedroom or the master bedroom. Guys, ang laki ng master bedroom natin. Dito, naglagay sila ng queen size na bed. Meron silang access dito sa inyong balcony ulit, dito sa ating master bedroom. Then you have your water closet. Ay, walk-in closet, sorry. Nagiging water closet na. So, this is your walk-in closet. Ayan siya. Tapos, meron tayong bintana dito. At, syempre, etong ating sliding door going to our balcony. Which is si master bedroom lang yung may access dito. The next is yung ating bedroom number 2. So, dito sa bedroom number 2, eto siya. Ayan, buksan natin yung ilaw. This is our bedroom number 2, no? Ayan siya. Tapos, meron siyang space din dito para sa kanyang cabinet on this side. Then last, bedroom. Eto. Eto yung last bedroom natin. Ayan. Single bed. Meron tayong study table. Tapos meron tayo ditong space for cabinet. Okay? Hindi pa tayo natatapos kasi meron pa tayong additional space na extension nung bahay na to. Hindi ko alam kung saan kami dadaan ngayon, pero pupuntahan natin. Saan? Lalabas tayo dun sa no? Okay. So, lalabas kami dito at yung access niya ay doon naman po sa kabila. Additional space na alfresco dito naman sa second floor. So, dito, pwede ka magdala ng guest, yung mga bisita mo, kamag-anak mo. Pag may mga party-party, eto yung perfect sa kanila. Ito yung napakagandang location na pwede ninyong pagdausan ng birthday party. Ayan, dito sa isang napakalapad, maaliwalas na, ano ba to? Alfresco na parang mini bar, no? So dito, aside from your living area, dining area, and kitchen area, dito, sobrang napakaaliwala, sobrang napakaganda. At maluwag pa siya. Stainless yung ating railings, pang lifetime na yan, hindi na siya kinakalawang. Tapos, hanggang dito, meron pa tayong space papunta sa balcony ng master bedroom. Ayan, so eto yung additional natin na balcony na kung saan si master bedroom ay meron din po siyang access. Then, ang kagandahan pa dito, no, since ito nga po ay corner lot, on this side, walang blocking. Actually, wala na talagang property na itatayo dito. Kasi, open space na po yan. Open space na rin po ito kasi andito yung ating children's playground, yung ating clubhouse,
at yung half court. Yung amenity area, andito na sa side na to. Kaya, sobrang aliwalas nito, no? Dito naman sa side na to, papansin kung makita ninyo may mga bahay. So, dito lang merong bahay. On that side, wala na po siyang bahay. Okay? So, kung interested kayo sa property na to, ito yung details. Ang lot area ay 216 square meter. Ang floor area is roughly around 300 square meter. This house has 4 bedrooms with 3 toilet and bath, 3 car garage, 2 corner lots na unit. Ang selling price natin ay andito. Okay? Then, for more details about this project, trippings and reservation, please dial this number na naka-flash sa inyong screen. Rog Camacho here, isang licensed early estate broker. Thank you so much po. And God bless.